Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ating tutunghayan ngayon ang kwento ng mag-asawang kakabukas pa lang ng restaurant ay gusto ng sirain ng mafia. Ang pelikulang ito ay ipinalabas noong 2022 na pinamagatang High Heat. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Nagsimula ang kwento kay Ana, isang chief ng bago nilang bukas na restaurant ng asawa. Siya ang namamahala ng mga hinahandang pagkain para sa kanilang mga customer ng asawa na si Ray. Mahigpit si Ana sa kusina dahil gusto niyang maging perpekto ang mga hinahanda nila na kahit ang asawa niya ay hindi niya hinayaan manatili sa kusina. Pinakita ni Ray sa kanya ang kakayahan nitong kaya niyang ilagay si Ana sa sikat na magazine upang lalo pang makilala ang restaurant nila. Inaya niya rin itong lumabas muna sandali para makita ng mga kakilala niyang customer. Buong ipinagmamalaki ni Ray ang asawa sa lahat sa pagsusumikap nito para maipatayo ang restaurant. Bigla namang nagkaroon ng usok na nagmula sa kusina kaya nagmadali itong tiningnan ni Ana kung saan muntikan ng masunog ang kusina. May tumawag din sa kanya mula sa nakaraan kaya nakaramdam ito ng kaba. Samantala ayaw nang magpapasok ni Ray ng walk-in customer upang ipahayag na fully booked ang unang gabi ng kanilang pagbubukas. May dumating din na dalawang lalaki na gusto siyang kausapin. Gusto daw ng boss nilang kausapin siya ngayong gabi. Tumanggi si Ray dahil abala ito sa kakabukas lang nilang restaurant. Ayaw pumayag ang mga ito at ngayon na daw talaga siya kakausapin. Ipinagpilitan naman ni Ray na bukas na lang niya ito kausapin ng umaga. Sa kusina, nang matapos na ang lahat ng mga gawain, nagpasalamat si Ana sa mga crew niya na matagumpay ang unang gabi ng restaurant sa tulong nila kaya naghanda ito ng maiinom para sa kanila. Ngunit sa di kalayuan nag-aabang pa din ang anak ng mafia boss na si Mickey para sa plano nila sa restaurant ni Ray sa kadahilan ng may malaking utang pala si Ray sa ama nito na kailangan na niyang mabayaran ngayon. Samantala sa restaurant nagkaroon ng pagdiriwang sa matagumpay nilang unang gabi ng restaurant matapos itong mapuno ng customer, pinuntahan ni Ana ang asawa sa kusina na nagsusugal kasama ang mga crew. Pinauna na niya itong umuwi dahil kailangan niya pang maghanda ng menu para bukas. Nang maiwan na si Ana mag-isa sa restaurant ay agaran na itong naghanda ng maluluto. Kasalukuyan na ding pauwi sila Ray ngunit hinarang sila ni Mickey na kanina pa nag-aantay sa kanila. Sinabihan ito ni Ray na tumigil na at siya na daw baalang kumausap sa ama nito bukas. Subalit pinatay ng mga ito ang kasama niyang staff, wala nang nagawa si Ray kundi sumama sa kanila. Sa restaurant habang nagluluto si Ana sa kusina, napatigil na lang ito nang may mapansin siyang paparating na mga tao. Pinasok na pala ng mafia ang restaurant niya sa kabinuhusan ng gasolina ang paligid. Sinubukang tawagan ni Ana si Ray para sana ipaalam ang nangyayari ngunit hindi ito sumasagot. Nang balak ng sindihan ng mga ito ang restaurant, wala pala silang dalang lighter kaya naghanap-hanap muna sila. Dito na nakahanap ng pagkakataon si Ana na harapin ang mga ito hanggang sa nagawa niyang mapabagsak ang mga kalalakihan, agaran niya ring inilagay ang katawan ng mga ito sa loob ng cold storage. Pagkatapos tinawagan niya ulit si Ray ngunit iba ang sumagot na pinagtatakhan ni Ana. Gusto niyang makausap si Ray subalit ayaw ibigay ni Mickey ang telepono kaya pinagbantaan ito ni Ana na hindi siya nakikipagbiruan lang. Sinabihan siya ni Mickey na sinunog na nila ang restaurant niya, natawa na lang si Ana matapos niyang mapatay ang pinadala nitong mga tauhan. Napansin ni Ana na may tao na namang paparating, agarang naghanda si Ana kung saan si Ray pala ang dumating na ikinagulat nitong makita siyang may hawak na baril. Nagtataka din ito nang makakita ng dugo sa sahig hanggang sa mas lalong ikinagulat niyang makita ang mga katawan sa loob ng storage na wala ng buhay. Nasabi na lang ni Ray na siguradong papatayin siya nito ni Dom. Nagtaka si Ana kung sino ang binabanggit niyang pangalan. Isa daw itong masamang tao na pinagkauutangan niya ng malaking halaga ng pera noon. Nagulat na lang din si Ana sa nalaman. Samantala tinawagan ni Mickey ang ama para ibalitang ginawa niya ang pinapagawa nito ngunit hindi siya nagtagumpay matapos mapatay ang lahat ng tauhan niya ng Russian na asawa ni Ray. Dahil doon napagdesisyonan ni Dom na puntahan na ang anak upang tapusin ang pinapagawa niya. Sa restaurant inamin ni Ray sa asawa na gustong sunugin ng mafia ang restaurant nila upang makakuha ng insurance money. Nagalit si Ana nang malamang si Ray din ang nagbigay ng idea sa mafia upang mabayaran ang pagkakautang niya. Subalit ayaw isuko ni Ana ang restaurant nila na pangarap niyang maitayo. Naglabas ito ng armas upang lumaban.
Nagulat na lang si Ray kung saan niya nakuha ang mga ito. Inamin ni Anna sa asawa na dati siyang Russian spy noon. Pinagtataka ni Ray kung paano siya nakalabas sa organisasyon dahil kapag napasok sa ganun ay hinding-hindi ka na makakalabas. Sinabi ni Anna na nagawa niyang maglaho sa kanila noon, ngunit inaalala niya ngayon dahil inilagay siya ni Ray sa isang sikat na magazine na siguradong makikita siya. Nagpaliwanag si Ray na hindi niya alam na isa pala itong nagtatagong spy kung hindi niya pa inamin, hanggang sa nagtalo na ang mag-asawa na pareho lang namang may itinatago sa isa't isa. Sa mga oras na yun dumating na rin si Dom sa lugar, agarang inutos nito sa mga tauhan ang paglusob sa restaurant. Ipinangako naman ni Anna sa asawa na hinding-hindi niya hahayaang sunugin nila ang restaurant. Kinalaunan pinuntahan ni Ray si Dom para makiusap, dahil pakiramdam niya magtatagumpay ang restaurant niya ngayon. Hindi naniniwala si Dom dahil pang-apat na niya itong restaurant bago niya pa nakilala ang asawa niya ngayon. Kasalukuyan na ring pinapasok ng armadong kalalakihan ng restaurant, naroon naman si Anna upang pigilan ang mga ito sa binabalak nila. Naisip ni Anna na hindi niya kakayanin mag-isa kaya tinawagan niya ang dating kasamahan sa organisasyon na si Mimi. Gulat na gulat ito nang magparamdam ulit si Anna sa mahabang panahong pagtatago matapos itong bigla na lang maglaho noon. Humingi si Anna ng tulong sa dating kaibigan upang protektahan ang restaurant niya. Hindi naman tumanggi si Mimi kung saan isinama nito ang buong pamilya niyang kabilang din sa spy. Habang naghahanda si Anna nakarinig ulit ito ng ingay mula sa labas. Naroon pala si Mickey para subukang sunugin ang restaurant, ngunit bago pa nila ito nagawa napigilan ni Anna ang balak nila dahilan ng pagkasunog ng tauhan niya. Kasalukuyan na ring patungo ang dating kaibigan ni Anna na mayroon din palang ibang balak sa kanya dahil sa pagkawala nito noon. Nagpadala naman ng tauhan si Dom sa restaurant kabilang ang taga-masahe niya, takot na takot ito sa gagawin dahil hindi siya mahilig sa gulo. Nang makapasok na sila sa loob ikinulong ni Anna ang lalaki sa storage saka nakipaglaban sa isa pang kasamahan nito at nagawa niya rin itong mapatay kinalaunan. Pagkatapos inalam niya sa lalaking bihag kung gaano pa sila kadami, nagpaliwanag ang lalaki na isa lang itong masahista kaya pinakawalan na ito ni Anna. Samantala sa labas, may dumating sanang pulis upang tingnan ang nangyayari sa lugar matapos silang makatanggap ng tawag ng putukan. Napaghandaan na ng mafia ang mangyayari kaya naglagay ito ng tauhan upang siguraduhing walang makakalapit na pulis. Ngunit pagdating ni Mimi sa lugar alam na niya ang nangyayari, bago pa sila maunahan ay agaran na niyang pinatay ang nagpapanggap na may ginagawa sa lugar. Nakatakas naman si Mickey mula sa restaurant at binalita niya sa ama ang pagkamatay ng lahat ng tauhan nila kabilang ang masahista niya. Galit na galit si Dom sa nalaman kaya kumuha na ito ng mga mercenaryo para tumugi sa Russian. Nakarating na rin ang kaibigan ni Anna na nagmamasid lang muna sa paligid. Masama talaga ang loob niya sa dating kaibigan sa pagkawala nito noon. Nakakita din sila ng palabas sa restaurant na kahina-hinala. Hinuli nila ang pinakawalan ni Anna upang mag-imbestiga. Sa mga oras na yun inutusan ni Dom si Ray na kausapin niya ang asawa upang matuloy ang plano nilang pagsunog sa restaurant nila. Habang nililigpit ni Anna ang mga napatay niya, nakarinig ulit ito ng paparating na inakala niyang kalaban na naman. Dumating si Ray at kinausap siyang gawin na lang ang pinapagawa sa kanila ng mafia, ayaw pa din pumayag ni Anna at pinapalabas niya si Ray ng restaurant. Ayaw na ding lumabas ni Ray kahit pinapalabas na ito dahil napagtanto niya ring ipaglaban ang restaurant na ipinaglalaban ng asawa at nagkasundo ang dalawa na magtulungang pigilan sila. Sinubukan ding kumuha ni Mimi ng impormasyon sa lalaking bihag, ngunit wala silang nakuha dahil isa lang itong masahista ng mafia boss. Kinalaunan ng tawagan ni Dom si Ray matapos ang ibinigay nitong oras, ayaw na sumunod ni Ray sa kanya. Nagbanta naman itong huling pagkakataon na niyang lumabas dahil kung hindi ay tuluyan na daw silang papatayin nito. Sinabihan ito ni Ray na kung papatayin siya ay wala itong makukuhang pera mula sa insurance ng restaurant. Dumating na rin ang kinontrate ng mafia boss na mga mercenaryo. Nang makausap niya ang pinuno ng mga ito ay marami itong kahilingan sa bayad ng grupo dahil alanganin daw sa oras ang pagtatrabaho nila. Wala namang magawa si Dom kundi sundin ang kondisyon ng grupo. Kasalukuyan namang nagpapamasahe ang asawa ni Mimi sa bihag matapos niyang malamang isa talaga itong tunay na masahista. Dahil sa nagustuhan niya ang pagmamasahe sa kanya ay pinakawalan na din niya ito. Samantala sinabihan ni Dom ang mercenaryo na lahat ng tauhan niyang pumasok sa loob ay hindi na nakakalabas pa,
Ikinagulat naman itong isang babae lang pala ang kalaban nila. Sinabi ni Dom na hindi lang ito basta-bastang babae dahil isa itong Russian. Sa restaurant nakahanda na ang mag-asawa na protektahan ang pinaghirapan nilang itayo. Nagsimula na ding pumasok ang mga mersenaryo sa lugar, hindi nila alam na may patibong palang nakahanda para sa kanila. Napansin naman ng leader ng grupo ang live wire sa sahig, ngunit bago niya pamabalaan ang mga kasamahan na kuryente na ang mga tauhan niya. Doon na nagsimulang makipagbarilan si Ana sa mga mersenaryo. Nagpahabol din siya sa mga ito kung saan nakaabang na pala ang asawa niya upang paputukan sila. Inagisan naman sila ngayon ng smoke mula sa mga mersenaryo. Pinagtago na ni Ana ang asawa at hindi rin naman ito magaling sa pakikipaglaban. Pagpasok ng mga mersenaryo ay doon na siya nagpaulan ng bala sa kanila hanggang sa nagtago na rin ito dahil sa dami nila. Nakita niya na lang na tinamaan si Ray ng bala. Habang patuloy na nakikipagpalitan ng putok si Ana ay naubusan na ito ng bala. Nakita din ng pinuno ng mersenaryo ang pagkaubos ng bala niya kaya agaran niyang pinalusob ang mga tauhan. Wala nang nagawa si Ana kundi antayin na lang ang kamatayan nila matapos niyang gawin ang makakaya niya upang isalba sana ang restaurant. Ngunit bago pa nakalapit ang mga mersenaryo ay dumating si Mimi at isa-isa na silang inubos. Lumabas na si Ana nang malamang ligtas na sila matapos silang tulungan ng dating kaibigan. Nagkumustahan lang saglit ang dalawa pagkatapos balak nang tapusin ni Mimi si Ana dahil sa pagkawala niya noon na siya ang sinisisi ng organisasyon sa pag-alis niya. Ipinagtanggol naman ni Ana ang sarili laban sa dating kaibigan. Naglabas ng baril si Mimi upang tapusin na sana ito. Inamin ni Ana ang pagkakamali niya noon at humingi ng tawad sa kaibigan na itinuring niyang pamilya. Agaran din namang lumambot ang puso ni Mimi para sa kaibigan. Dumating din si Ray upang iligtas si Ana. Nagpakilala si Mimi na dati silang matalik na magkaibigan ni Ana at doon na tumigil si Mimi sa kainaya si Ana na lumabas sila minsan kagaya ng dati. Masaya din ang asawa ni Mimi na hindi niya itinuloy ang balak niyang pagpatay sa dati nitong kaibigan. Kinalaunan nakita ni Dom na isa na lang sa mersenaryong pinadala niya ang nakabalik. Nang lapitan niya ito na wala ng malay ang mersenaryo, doon na siya pinatay ni Ray na nagpanggap lang palang mersenaryo. Sinubukan namang tumakas ni Mickey, naroon din pala si Ana at doon na din ito napatay. Sa huli, nagdiwang ang mag-asawa nang mapigilan nila ang tangkang pagsunog sa kanilang restaurant. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam.